lupit ng Korea. Kagabi nung umuwi ako, hindi pa ganito yung lapag dito. Pininturahan lang nila siguro last night or this morning. Grabe, no? Kagabi ano lang to eh, parang asfalto. Okay, so today guys, we will go to weightlifting fairy restaurant kay Kim Bok-ju. So starting today guys, hindi na tayo gagamit ng Google Maps. So we will be using Naver Maps. Mas madali daw kasi yon. So mukhang mas madali yung biyahe natin today kasi from here sa Jonggak Station, we just need to go to Dongdaemun Station, transfer, and then yun na yung babaan sa Girum Station. Let's go! Finally, dito na tayo manggagaling sa Jonggak Station and then 1, 2, 3 stops to Dongdaemun Station. So we are here at Girum Station. So you take exit 3, dito yon, and then lakad ka lang konti, makikita mo yung green. So that is the bus stop. Bihira lang ako mag-bus dito sa Korea kasi nung naalala kong nag-bus ako mag-isa, naligaw ako. So buti na lang meron tumulong sa akin Korean. But for today, we will try to take the bus. So you have to take bus number 7211. 5,000 won, 250 isang tumpok. So ito yung bus stop na walang tao. Kaya ko doon ka sasakay, meron palang pila. Parang maling pila yata to, pang university yata to kasi it's 1164. So hindi ako sumakay kasi it's 1164. We need 7211. So let's wait here. Kaya pala tumatakbo sila sa mga K-drama kasi ang tagal dumating ng bus. This is bus 7211. Diyan tayo sa bus. Tayuan lang. Ang maganda dito pag talagang pang-pregnant kahit walang nakaupo. Kahit madaming tao, walang umuupo. Success! Nag-bus tayo in Korea. Saya. Ano pala, so yung mga K-drama medyo accurate kasi di ba pag sa mga drama parang tutumba sila tapos magkakayakapan sila. Medyo ganon kasi maalog talaga. Tapos kaya pala sila tumatakbo sa mga K-drama kasi minsan ang tagal dumating tapos pag dumating na medyo mabilis, umaalis agad. So ang sabi sa instruction, from the bus stop makakakita ka ng stairs. Ito yung bus stop, meron ako nakikitang stairs doon. Napagtanungan ako na Koreans, alam mo kahit hindi sila sobrang galing sa English, tumutulong talaga sila. So siya yung nag-enter dito. Sabi niya, sundan ko na lang daw. So it seems medyo mahabang lakad. And dito yung babaan. So medyo pababa lang yung daan dito. So, saan na kaya yun? Maling side pala yung nilakaran ko. So, balik tayo. Bakit na naman? Mukhang tama naman. So, this is the other side of the road. It's a tunnel. And I'm trying to remember yung dramang napanood ko na parang dumaan dito. Parang yung This is my first life yata yun. Tama ba? I don't know if here exactly. Pero ganito yun, diba? Maiksi lang naman yung tunnel. And then, paglabas. Malayo pala. Baba pa. And then, lakad pa doon. 1
Ganda. Kahit na mahaba yung lakad, nakaka-enjoy naman kasi ang ganda. Ganda dito. Ang ganda naman dito. Meron ditong creek. Creek ba tawag dito? Ang linis din, oh. So kahit naliligaw ka, mag-enjoy ka naman kasi malamig at saka madami ka nakikita. Grabe, ang ganda dito. Yung ligaw mo parang yun na din yung pasyal mo kasi madami kang ibang nakikita. Dito pa. Ang ganda. So, pag naliligaw ka dito sa Korea, enjoyin mo na lang. Kasi madami ka talagang makikitang mga magaganda. Tulad dito, unti-unti na nagta-turn ng yellow tsaka red yung mga leaves. Ang ganda dito, parang Baguio feels. Yung mga creek ba tawag dyan? O stream. And then, unti-unti na nagta-turn ng yellow and red. Naglakad ako malayo tapos dead end naman dito. Dapat yata sa taas. Ito yata yung walkway. I think medyo malapit na tayo. Ang bango, amoy kape dito. Wow. So, I think I found it. Pero bad news. Sarado na yata. Ito ba yun? Sarado na. Grabe, hindi ko kasi chinek kung open pa or hindi. Sayang naman. Feeling ko kaya nag-close kasi medyo nga ang hirap puntahan. So, after nila umalis, picture tayo and then hanap na lang tayo ng okay na kainan dito. Ay, may E-Mart. Convenience store. Pero ba't parang sarado din? Sarado. Yung sabi mo open ka 24 hours. Pero sarado. Parang wala, sarado. So, ito yung pinanggalingan natin. Meron ditong pwedeng pagtambayan. Like if you have coffee or snack. Ang konti ng tao dito. Ganito yung masarap i-explore. Mayroong upuan dyan. Medyo maalikabok lang. And then doon. So dito, this is tteokbokki. And then mayroong E-Mart na sarado. And then doon yung shop nila, Kimbokju. Ang ganda dito. Nakakatawa kasi yung mga napupuntahan kong Korean drama, filming locations, yung mga sarado na. Dun sa Hongdae, na daanan ko by accident, yung sa Coffee Prince Cafe. Doon namang Kimbokju chicken, sarado na pala. Hindi ko naman na-google. So, tambay na lang muna tayo dito. Feeling ko masaya dati dito kasi may mga pwesto like ito, restaurant, ay kainan din siya, diner. Grabe, sayang to. Dapat pala dati ko pa pinuntahan. Hindi ako sure kung anong taon to nag-close, pero gusto kong isipin na baka dahil sa pandemic, yung mga lockdown, kasi ang dami din talagang business dito sa Korea yung naapektuhan ng lockdown. So, wala namang nakalagay bawal pumasok. Punta na lang tayo. Sayang. So, this is the Kimbokju restaurant.
siguro dahil nung pandemic, kasi napakadaming business talaga dito sa Korea ang naapektuhan dahil mostly, di ba, yung mga turista, ganyan, hindi masyado nakapunta for 2 years. Pero try na lang natin i-tour. Wala naman nakalagay bawal pumasok and wala din namang harang. So parang recently lang siya nag-close kasi hindi pa mukhang sobrang tagal abandoned. So, asan yung gate? Diba parang may gate dati yun? So, ito yung itsura ng restaurant. Merong stairs. Merong entrance sa side. And then yung front niya, ito yung view. Parang mga tuyong dahon na nakakapit sa dingding. Tingnan natin kung totoo. Plastic lang pala. So hanggang dun sa taas, nagkabit sila ng mga plastic. Sa tabi nito, merong restaurant ng tteokbokki, si Yoo Jae-suk yung picture. So I think pumunta sila doon for filming. Sayang, di natin naabutan ng bukas pa, pero sana nag-enjoy ka pa din. So, time now is 2:30 p.m. Umalis tayo sa bahay 11. So, medyo matagal. Bala ko sana dito tayo magla-lunch, pero hindi. Ayan. So, this is the filming location. Filming location ng mga saradong So, that's our unsuccessful trip dito sa Kimbokju Restaurant. Feeling ko matagal na itong sarado. Baka yung mga talagang nagpa-follow ng Kimbokju, alam na matagal na siyang wala. Ako, ngayon ko lang kasi naisipan. Okay, so time is 3 p.m. Let's go to Dongmyo Market. So, Dongmyo is ukay-ukay, mga thrift clothes. Mayroon din katabing restaurant dito. Kukmin Sikdang ito. Mukhang surviving pa naman. Or wala na din ba? Ito parang dating mga kainan kasi may mga menu. Tapos wala na din. Yung E-Mart dito nakakalungkot. So, doon tayo galing kanina. Try ko naman dito. Baka may daan din. Pati E-Mart din nag-survive. Yung location kasi hindi talaga puntahin. So, pag gusto mong kumain dito, sadyain mo siya, hindi yung tipong madadaanan lang. Alam ko na kung ba't ang layo ng nilakad ko, mali yung binabaan ko ng bus. Dapat dito, ito yung Gukmin University. Napaaga yata ako ng baba kanina. Pabalik, magbabus na naman tayo. This is the Gukmin University bus front station. Nag-change ako ng plano, instead na mag-Dongmyo Ukay, magto-Tong-in Market na lang tayo ngayon. Kasi makulimlim, tsaka medyo gabi na. So, from here, ang sabi sa maps, it will take 35 minutes. On the way to Tong-in Market, meron silang ganitong work and charging zone. So, this is Dongdaemun History and Culture Park Station sa transfer.
after 1.5 hours, andito na tayo sa Gyeongbok Station. And kapag magta-travel ka dito sa Korea, expect mo na nakakapagod, hindi yung pupuntahan, kundi yung pagpunta. So, syempre kasama doon nung naliligaw ka, naglalakad ka, transfer ng station, tsaka medyo malayo talaga yung nilalakad dito. Tapos, medyo nagkapisa-pisa ako sa train kasi ang liit ko. Okay, so now let's go to Tongin Market. So, we are here at Gyeongbok Station. Grabe, na-miss ko to. Ito naman yung landmark dito, itong madaming mga, ano ba tawag sa ganitong salamin? Ang dami. So, andito na tayo sa exit 2 for Tongin Market. Kaya lang, pansin ko, may mga dalang payong, yung mga tao. Umulan pala. So, umuulan pa din hanggang ngayon. Stay muna tayo sa station kasi wala akong dalang payong. Grabe, pagod na pagod ako today. Tapos alam mo yung pagod na hindi ka naman productive kasi parang kanina naligaw, mali yung bus stop na binabaan. Tapos pagdating doon, sarado pa. So, hindi pa I know nag-enjoy ka, pero ang lesson na pwede mong matutunan sa mga vlogs ko, kailangan pala prepared talaga para hindi nasasayang yung time. Tulad today, alas 5 na dito sa Korea, pero halos wala pa ako nagagawa, puro kinain ng travel time. So, ang tip ko, una, i-google mo muna, research ka muna kung okay pa yung pupuntahan mo. Pangalawa, mas maganda kung pag-aralan mo din yung daan, yung tamang mga train station, yung tamang mga transfer para hindi ka nasasayangan ng time. And third, dapat prepared ka kasi talagang ang daming nilalakad dito sa Korea. Parang mas nakakapagod pa yung biyahe kaysa dun sa gagawin mo sa pupuntahan mo. So, ayan, naghihintay lang akong tumila yung ulan kasi wala akong dalang payong. So, buti na lang mayroon ditong mga upuan. Grabe yung pagod ko. Saan yung Tongin Market dito? Kalimutan ko na. Mula. Dito may pwesto na ng fruits. Actually, kaya ako gustong pumunta ng market para bumili ng murang ganito. This is 10,000 won, so around 500. So, parang wala tayong sorte today. Kain na lang ako dito ng bukso. Nag-order ako ng saida. So, sorry guys yung travel vlog ko more like ligaw vlog. So, nagpapatila lang ako ng ulan and let's try still to go to Tongin Market. Doon ko talaga sana bala kumain kasi madami ding food doon and meron akong vlog before if you wanna see that. Meron kasi dong coin, parang coin food. Parang bigyan ka ng coin, papapalit mo yung won mo into coin and then yun yung papambili mo yung coin, yun yung parang sinaunang coin nila. Ang ganda sana nun, try ko next time, pero yan medyo tumila na yung ulan, patilain pa natin and then later labas na. So dito ako kumakain. Nagpapatila muna ako ng ulan dito. Ay, ang samnita. Kamsahamnida. So, ayan, papatila muna akong ulan dito. Nung unang in-order ko, kimchi, bokkeumbap, and then nag-request ako kung pwedeng hindi maanghang. Sabi nila, nung mga adyumang nagluluto, sabi, huwag ka umorder ng kimchi bokkeumbap kung ayaw mo nang maanghang kasi maanghang yun. So, ito yung na-recommend nila. This is bibimbap. Bibimbap ata yan. And then, saida. Ayan. Okay, tikman natin. Okay, let's asan na yung 아니 오픈해놔야 돼. 뭐 수제? 여기. Yeah. Ang galing. Dito pala. Dito kinukuha yung spoon and chopstick. 뭐 그거? 고기 맛있지? 소금 찍어 먹어. 고기가 손해봐라. Sarap. Sarap. 맛있다. 언니 이거 먹어봐.
brown rice, and then may vegetables, may gim, and then may bulgogi. Sarap. Ang sarap ng lasa ng beef. Malamis-lamis. Sarap. Ang sarap nito. Ang linis ng lasa. Lasang healthy. Sarap. 먹어버려 그냥. 많어. 감사합니다. 네. 너무 맛있어요. 너무 맛있게 먹었어요. 네. 11,500원 음료수까지. 음료수. Okay. 땡큐. 감사합니다. 감사합니다. Naubos ko, grabe, ang sarap. So, this is 11,500 pala. Total, pati itong side. Dito ako kumain. So, on the way to Tong-In Market. So, dito sa alley na to, nakapag-stay na din ako. Noong 2019, nung nag-stay ako sa Hanok Guest House, gusto ko sana mag-stay doon ulit. Kaya lang nung sinearch ko sa Airbnb ko lang kasi nahanap yun, naka-turn off yung property. So, inisip ko kung hindi na sila nagpapa-rent or baka fully book lang this time. Pero maganda yung experience ko dyan. Yan. So, medyo nag-yellow na din yung mga ginkgo dito. Kung mahilig ka talaga mag-cafe, mga bar, dito sa Korea ka pumunta, itong ganda oh. Ang dami mga ganyan. Yung mga hindi naman sikat na mga company ng bar, coffee shop, pero ang aesthetic. Wala pala sa Gyeongbok Station, lakad ka lang diretso. Medyo malayo-layong konti, pero isang diretso lang. This is Tong-In Market. Tong-In Sijang. Gusto ko talagang bilhin dito, prutas. Yan, yung mga shine muscat and yung Korean pear. Ito, ay, ano to, bayabas? Yung tomato dito considered as fruit. Though fruit naman talaga siya. Pero dito sa Korea, as in, kinakain talaga siya as fruit. Mga traditional Korean snacks, songpyeon. And then, ito yung parang kakanin no, na may raisin or nuts ba yan. Pero ito talaga yung songpyeon. Mga gulay. Anong tawag sa ganito? Radish ba yan? Ang laki dito, no? And yung cabbage, laki. May vlog na ako dito kung gusto mong panoodin. Yung talagang nag-coin kami na kain. Kasama ko si Judy noon, yung estudyante ko. So, dito ka pupunta. Kung gusto mo, papapalit mo yung won mo into their old coin. Tapos, yan. Pili ka na ng food. Yung isang pack ng sibuyas, 2,000. And then, yung kamote, isang pack, 3,000. So, 150. And then, persimmon, 17,000 yung isang pack. Yun lang, wala na. Meron pa dito. Malinis ang palengke sa kanila. Gusto ko ng grapes. Itong lalaki. Ano walang presyo na kaya magtanong. Tapos yung pear, sobrang laki ng pear. May mangga sila, pero mahal yung mangga dito. Ang alam ko dito sa Korea, fruits talaga, medyo expensive. Parang luxury sa kanila kapag nagpo-prutas ka. Yun yung alam ko ah. Hindi ko sure. Correct niyo ako sa comments kung mali. Ang colorful naman nito. 3,000 won. Malaki din ah. Ang gaganda ng mga gulay nila. So, ito na yung dulo. Ayan, yung mga tomato lagi talagang kasama ng fruits. And then dito, hindi ko sure kung 8,000 to. And then, ito, what's this? Mango. Pero parang kakaibang klase. This is 9,000 per piece.
So, mga 400 isang piraso. Isang box, 22,000. So, more than 1,000 pesos. Isang piraso ng tomato, 1,001. Laki. So, yung grapes talaga yung gusto ko. Ay, ano to? Eggplant na sobrang itim. Kita nyo? Sobrang itim ng talong. Ano ba yun? Talong ba yun? So, dito na yung pinaka-okay na podo na nakita ko, yung grapes. Hindi ako sure kung ito ba yung 500 na sinasabi niya. Pero itong lalaki yun. Podo. 포도 10,000원 어디 있어요? 이게 10,000원짜리라고 보셨어요. 한 송이 10,000원. 예. 20,000원. 2,000원. Ano ba mas okay pag grapes na green? Malaki o malait? Yung malalaki daw, 20,000. Parang gusto kong bumili ng blueberry. Pili tayo. Ay, parehas lang ba yung lasa nito? Ano ba yung malaki? So, maganda ba malaki, maliit? Baka maasim pag malaki. Mas maganda. Sige na nga, ito na lang malaki. Ito na lang. Manwon. Ito yung binili ko. Manwon, 500 pesos. Kung di nyo napapansin, pag pumupunta ako sa isang lugar, mahilig ako mag-try ng mga prutas, lalo na yung medyo mahal sa atin, like sa Japan, strawberry. Dito naman, itong shine muscat. Parang ano to eh, kita ko sa SNR, parang mga 1,000, ganon. And then, itong banana nila. So, bawal hawakan, pero yung banana, tingnan nyo kung gaano kalaki. Laki. Ganito kalaki oh. Saging. Parang ano, alam mo yung mga plastic na display sa lamesa. Ang ganda. Okay, so that's what I bought. Mayroon din ditong mga karne. Titignan ko yung presyo. Mahal pala mabuhay dito kasi ito. This is 12,000. So, lagpas. Mga 600 na to, diba? Ganyan ka konti. Ano ba yun? Beef. And then, ito naman. Pero mahal na klaseng beef yata kasi to. This is Hanu. Ah, Hanu pala ito eh. 21,000. Yan yung parang premium nila na beef. Kaya mahal. Makakabili ka din ng mga side dish. Iba-ibang klase. Yung iba kasi sarado na. Kaya konti lang napapakita ko. Ayan, iba-ibang klaseng side dish. Tama ba? Ito parang masarap po. Wala kasing presyo, nahiya ako magtanong. Mapurol na kasi yung Korean ko. Ito mismong store na to, alam niyo ba kung anong business nila before? Nagbebenta sila ng mga corn dog, tapos iba-iba yung mga naka-coating, like bacon, ganon. So ngayon, ano na ba to? Potato pa din ba to? Ito ata yung potato na paikot, no? Tapos may iba-ibang topping na siyang nilagay. Hindi pala siya potato. Nung binasa ko, chicken. So, chicken barbecue and then iba-ibang flavor and toppings. So, mga 5,000, 6,000 won isa. Ito yung sinasabi ko, ayan, yung Lunchbox Cafe, kapag may ganitong logo or picture, it means kasali sila doon sa coin. Ganyan mismo yung coin, pero hindi ganyan kalaki. Coin lang, maliit lang. Tapos, i-exchange mo, halimbawa, 2 piraso ng coin, isang ganito. Nakakatuwa siya. Try nyo yun dito sa Tong-In Market. Ayan, basta may ganyang logo, may ganyang signage, kasali sila doon. And ito mismong pwestong to, alam niyo ba, ang mura ng mga tinda nila. Naalala ko, dito din ako nakabili ng sobrang murang peach. Kasi sa iba mahal ng peach season, nakabili na ako ng grapes, diba? Meron pala sila, hindi ko napansin, 5,000 won. Okay pa din naman sana yung quality. Half the price. Pero mas konti. Okay. So that's Tong-In Market. Dito tayo lulusot. Dito may mga hanok dito.
Tingnan nyo, kahit ganito katahimik tsaka dilim, masarap pa din mamasyal. Dito sa areang to, medyo familiar na ako kasi nakapag-stay na ako dito. Lettuce ba tong mga to? Yung parang ano, ito yung sample, yung mga ganito kayo makikita. Mga hanok. Naghahanap ako ng ganitong guest house sana. Kasi gusto kong ma-feel yung legit Korean. Kaya lang wala. Meron, pero ang mamahal. Sa Airbnb, yung dati kong pinagstayan, wala na. May nakita pa ako dito sa Pasilio. Dead end na. Dito, alam ko pag dadaan ka, bawal kang mag-ingay masyado kasi may mga nakatira. Medyo madilim lang, pero safe naman. Tsaka malamig kasi, kaya masarap mamasyal. Kung napapanood mo na yung mga vlogs ko before sa Korea, napuntahan na din namin to ni Jody. This is Tongin Hanyakgok. So, it's traditional medicine. So, may mga tea, mga herbal. Alam mo yung amoy niya, napakabango. Amoy date na pinakuluan. Tapos ito may nakasabit dito. Parang patola. Kinakain ba nila yung halaman yan dyan? Or parang damo? Sa kabilang kalsada, dito ako yung nagstay. Ito na siya ngayon. Hindi na pala siya guest house. Kaya pala nakalagay property closed. Dito mismo yung location nun. Ito, naging empty na siya. And then, ito naman. Ito yon, dito mismo. Dito banda yung kwarto ko. Naging cafe na. Siguro mas nagustuhan na nilang cafe. Ayan, na cafe na siya. And then, ano to? Parang may waterfall. Parang aesthetic cafe. And then doon banda, parang pwede ka siguro maglublob ng paa. It says Tide Water. So, Tide Water Cafe. Dito mismo yon, dito yung pinto. Tapos dito yung kwarto ko. Ayan na siya. Cafe na. Gustong-gusto ko yung experience ko dito. Kasi legit na Korean feels. And then, sobrang tahimik talaga. Mapapansin mo kahit yung mga dumadaan dito. Pag nag-uusap sila, pabulong. Siguro nga dahil madaming mga hanok houses. Sarap magstay dito. Bawal din pala mag-smoke. Kaya pala nung andito ko, parang napaka-fresh ng air. Ang layo dun sa vibe nung pinapag-stayan ko ngayon. Ito naman, may vlog din ako dito. Ito yung sobrang tagal ng bookstore or library ba. Tapos ginawa nilang cafe. Pumunta na dito si RM. Tapos si Ayu naman, meron na siyang parang photoshoot dito. Sa isang album niya yun, alam ko. Ayun. Ayun o. Si Ayu ba? Ay, hindi. Ginaya lang pala si Ayu. Pero ganyan yung picture ni Ayu sa loob. Okay. Pag mapupunta ka sa ganitong area ng Seoul, mako-compare mo talaga dun sa pinapagstayan. Lalo na pag andito ka physically kasi naaamoy mo yung usok, yung sigarilyo, tapos naiingayan ka hanggang madaling araw. Pero, syempre, choice ko naman yon. Pero for this trip, siguro huling stay ko na dun sa Jongno. Di ko alam kung paano ko na-discover yon. Siguro dahil dun sa hostel. Tapos from there on, dun na ako nagsistay. And then ngayon na nagpupunta ako sa mga tahimik na places, mas okay pala magstay ko sa ganito. Actually, nawawala yung lip tint ko kaya parang kumain na naman ako ng suka. Okay. Meron ditong Mart, Tongwa, Ogori, Mat. Mas mura dito yung ramen kumpara sa mga convenience store. Halimbawa, itong Jin Ramyeon. This is 950. Sa grocery ba, 1.2 or 1.5? So, bibili lang ako ng konti para may pagkain ako sa Airbnb. Favorite ko to, Zapaghetti.
So, medyo mapait-pait. Para siyang jjajangmyeon. Ganon. This is 1,150. And then, ito masarap din to. Bibimyeon. 1,100. Bili pala ako ng gim kasi dun sa Airbnb may libreng kanin at saka noodles. So, minsan kumakain ako pag gusto ko magtipid. Minsan parang gusto mo may lasang maalat-alat. So, gim. Dami ito, baka mabasag ko. So, this is Korean grocery. Pag bibili ka ng gim, di ba merong nabibili yung isang packing lang siya, isang seal, tas madami sa loob. Mas okay kung bibili ka ng madami na separate packs. Kasi itong gim, di ba pag nahanginan, nababasang konti, madali siyang yung hindi na malutong. So, mas maganda kung bibili ka, maliliit na ganito kasi yung mga gim, di ba, minsan nabubuksan, nahahanginan, nababasang konti, nagmo-moist, madali siyang masisira. Parang minsan matigas, minsan naman parang lupay-pay na gano'n. So, mas okay yung gano'n. So, this is 3,400. Ito, 3,100. Parang mas masarap to eh. Naisip ko, bili pa ako ng iba para hindi na ako dumadaan ng convenience store. Kasi, sayang din ng mga natitipid na konti-konting won. So, kaya ako nag-grocery kasi nag-extend ako ng 1 linggo pa. So, para makatipid-tipid, yung cafe kasi ang hirap iwasan sa Korea. Parang sila, cafe capital of the world. Kahit saan ang daming cafe. Magkakatabi, tas magkakatapat. So, I need to buy chichirya, coffee or chocolate mix, tapos bulak. Kumuha ako ng basket. Sarap kaya ito. Corn. Let's try corn. Kailangan ko ng bulak. Wala ako nakikitang bulak. Tinanong ko si Ajumon, sabi niya dito daw. Okay, gumamit akong translator. Walang bulak dito. Tissue meron. So, kape na lang. Coffee mix. Coffee mix. Coffee mix. Mahal pala ng ganito. This is 29,000 won. So, magkano yun? 1,500 tong ganito. Napakamahal naman. Sasangam nita. 1,500 yung ganito? Bakit? Mahal. So, para mas makatipid pa ako, bibili ako nitong peach drink mix. Kasi pag ganito ako sa Korea, lagi ako nagka-crave ng mga peach na drink, ganyan, sa convenience store. So, minsan mga 2,500, 2,800 isang piraso. Ito, 3,900 won. This is, hindi ko lang kung 10 pieces or 18 pieces. Basta kung ilan man siya, ang laki na ng natipid ko. Kasi, hindi na ako yung craving ko ng peach na inumin, ito na. Tapos, laki ng savings. So, ito yung mga pinamili ko. Gim, ramen, chichirya, and peach drink. Ito yung mga madalas binibili ko sa convenience. So, mas mura kasi dito ng konti. So, at least may savings. Meron akong eco bag. Kaya dapat may dala akong eco bag. Sa chok kabang isa. Na. Total is 13,150. I-cash ko na lang. Ano ba masarap gawin sa Korea? Yung parang local ka. Grocery, palengke. Saan kaya makakabiling bulak? Ay, grabe. Pagod na pagod ako. Naglag yung grapes. Grabe guys. Pagod na pagod ako today. Parang sa lahat ng days. Ito yung pinaka pagod, haggard.
Tikman natin yung Shine Muscat. Lasang grapes na regular. Pero hindi siya maasim. Medyo matamis. Nag-stock kasi sa akin to. Yung estudyante ko kasi si Judy, sabi niya dati, masarap daw, lasang ice cream, paglagay mo sa ref. So, okay naman. Hindi siya lasang ice cream, lasang grapes, pero hindi maasim. Kumbaga, hindi yung mangingilo yung gilagid mo. Diba ibang grapes, ganun. Sarap. Seedless. Maganda lang pag nag-stay ka sa Airbnb pag mababait yung mga kasama mo sa place. So, nung isang araw, binigyan ako ng Thai na nakasabay ko sa pantry ng noodles nila. Ngayon naman, binigyan ako nung guy. Siya yung naglalaba. Lagyan niya ako itlog. Lagay ko daw dito. Hindi ko lang sure kung tagasan. May ask natin. Ay! Overcook na yata. Tama na ito. Okay na yan. Thank you! Where are you from? Korean. You're Korean. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 감사합니다. OMG. Korean pala siya. Sorry. Let's try my overcooked ramen. Dinner. Parang naging pancit canton. Kaya ako muna ng Kim. Para may iba siyang lasa. Para hindi lang puro ramen. Kain tayo guys. After a long day of walking.